Tanya Marcos. Praise the Lord, purihin po ang Panginoon. Isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin, maging ang mga kapatiran po natin through online. Praise the Lord. So, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Panginoon, salamat Lord sa pagkakataon na ito. Salamat maging sa mga salita mo na aming nga pong pag-aaralan. Dalangin po Diyos na patuloy na mangusap ka, buksan mga espiritual na pag-unawa ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. So purihin po ang ating Panginoong Jesus na buhay. So this afternoon, ang ating pong text ay matatagpuan in Titus chapter 3, verses 5 to 7. Yan po yung text po natin this afternoon. It is found in Titus chapter 3, verses 5 to 7. Na ang sabi po niya dyan, He saved us. Iniligtas po tayo. Not because of righteous things we have done, but because of His mercy. Tunay po mga kapatid, alam po natin na ang paggawa ng kabutihan ay hindi sapat para tayo po ay maligtas. At dahil po sa awa habag ng Panginoon, sabi dito, He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Pag sinabi pong washing of rebirth, ayan, kaya pala no wonder na I believe that it's one of us here, tayo po na narirituhan sa sanctuary ng Panginoon, ay nag-uwi na po tayo sa water baptism. At alam natin na sabi dyan, renewal by the Holy Spirit, that we have the Spirit of God, that it resides in our heart. And then sabi niya, whom He poured out on us generously through Jesus Christ, our Savior, so that having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. Praise the Lord. So this afternoon, ang title po ng ating pag-uusapan, it is about Jesus Christ, our Savior. Wala na pong ibang makapagliligtas, tanging kaligtasan sa mundong ito, kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya tingnan po natin sa kanyang salita, bakit nga sinasabi natin that Jesus Christ, our Savior, na siya lamang po ang tagapagligtas sa mundong ito, sa buhay mo, sa buhay ko, na kailangan pong magkaroon po tayo ng Jesus sa ating buhay. Bakit nga ba? Number one is that no other way. Walang ibang paraan. No other way, mga kapatid. Kaya sabi natin, ang kaligtasan ay tanging kay Kristo lamang matatagpuan. There is no other way. Sabi niya sa John 14, verse 6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So, nagpapatunay lamang po na siya yung tanging paraan, katotohanan, at buhay. At wala pong makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. So, ang tanong, paano yung mga taong walang Kristo sa kanilang buhay? Na hindi man lang nila napakinggan o nakilala si Jesus sa kanilang buhay. Paano yung mga taong napaka-devoted naman sa kanilang mga relihiyon, kaso walang Kristo? Paano nga ba? Maliwanag po ang sabi sa kanyang salita, there is no other way. Sabi ng ating Panginoon Jesus, I am the way. Siya lamang po ang pamamaraan, ang paraan, ang katotohanan, at ang buhay para ikaw at ako ay maligtas. Kaya salamat kay Lord dahil isinali po natin siya sa ating buhay. Kaya sa pagsali po natin sa buhay natin ng ating Panginoong Jesus, huwag po nating hahayaan na siya po ay mawala sa buhay ng bawat isa. Siya po sana yung mananatili mula ngayon hanggang magpakailanman. Nakasama po natin ang Panginoong Jesus. Mawala man po ang lahat-lahat, pero wag lamang po ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Dahil alam natin na kung tayo po ay hindi
Kung tayo po ay magpapatuloy sa ating pananalig, pananampalataya sa Panginoon, meron pong naghihintay na magandang bukas para sa iyo at para sa akin. So ito po yung ating pag-asa. Ito po yung nagbibigay kalakasan sa atin. Kaya kahit na anumang bagyo na dumating sa buhay natin, nang dahil po sa pangako ng Panginoon, nang dahil sa salita ng Diyos, ito ang nagbibigay kalakasan upang maharap anuman po ang mga bagyo sa buhay natin. Dahil tunay po, hindi po pinababayaan ni Lord ang mga naglilingkod sa Kanya. Tanging si Jesus lamang. Number 2 is that no other foundation. Walang ibang pundasyon, mga kapatid. At alam natin na ang pundasyon ay napakahalaga sa pagpapatayo ng bahay. Pag hindi maganda ang pundasyon ay madaling masira, magigiba, mawawasak ang bahay, ang building kung wala sa tamang pundasyon. So, sabi rito ang ating Panginoong Jesus, siya lamang po ang maaaring maging pundasyon ng buhay mo at ng buhay ko. In 1 Corinthians 3 verse 11, sabi ulit doon sa kanyang banal na salita, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. So nagpapatunay lamang po na kay Jesus lamang po matatagpuan ang pundasyon. Kaya kung ikaw at ako, ang buhay po natin ay nakapundasyon sa Kanya, ay hindi po tayo magigiba, mga kapatid. No? Dumating man po ang earthquake, ay stay pa rin na talagang nandyan ka na nakatayo. Ano man ang sitwasyon na nangyayari dahil nasa tamang pundasyon at walang iba kundi ang ating Panginoon. In Matthew 7, verses 21 to 24. Okay, sabi na ulit sa kanyang salita. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. So, nagpapatunay lamang po, mga kapatid, na hindi lahat, sabi niya, ng tumatawag ng Diyos ko, ay makakapasok sa kaharian ng Panginoon, kundi yun lamang sumusunod sa utos ng Diyos. So, alam natin na marami sa mundong ito, kilala na nila ang Diyos. No? Diyos, yan. Diyos ng buhay, pero gaano kaya nila kakilala ang Diyos sa kanilang buhay? Yun po yung malaking katanungan. So, dito po sa ating church, favorite po natin itong Matthew 7 verse 21 na ito. Ito po yung paboritong verse ng free believers. Kaya kung free believers ka, kasali ka sa pamilyang ito, this is one of the memory verse natin, ang Matthew 7 verse 21. No? Alam po ninyo, noong ako'y nagbakasyon at dumalaw po kami sa jail ministry in Tarlac, no? Nagkaroon kasi doon ng parang mga giveaway, ng mga gift, no? And then, ang nakakatuwa doon, yung last na question, no? Ang last na question ko, pero nung ako'y nagturo sa kanila, talagang pinamemorize ko sa kanila ang John chapter 3, verse 16. So just in case na, kasi ang isinulat ko doon, kung magbigay sila ng kanilang memory verse, at least man lamang, merong makakasagot sa kanila. Yun yung purpose ko. Kung bakit nung nagtuturo ako, talagang inulit-ulit ko yung John chapter 3 verse 16 para i-memorize nila. And then, kasi nga may mga giveaway na mga tsinelas na ibinigay yung isang officer na sabi sa amin, Pastora, kayo na po ang bahalang magbigay sa kanila, sa mga PDLs po natin. Bahala na po kayo kung ano po yung mga question. Parang maganda po siguro kung mag-question and answer po. So, yun ang ginawa namin. Actually, ang tagal namin from 9 o'clock natapos kami ng 11:30. Dapat 1 hour or 1.5 hours lang, pero talagang in-extend nila because of that dahil napakaganda po ng flow. Even yung isang officer ay tuwang-tuwa kasi talagang nakikipag-cooperate po yung ating mga kapatiran doon. And then, noong last na question, sabi ko na sa kanila, just give your memory verse. Yung nasa harapan na siya yung nagtuturo sa kanyang mga kasama,
na hindi siya sumasagot pero tinuturuan ba niya yung mga katabi niya kung ano yung sagot sa mga question. Pero hindi siya nagre-raise hand. Pero nung sabi ko, magbigay nga kayo ng inyong memory verse, siya kaagad yung number 1 na nag-raise. So sabi ko, oh brother, do you have memory verse? At alam po ninyo kung ano ang kanyang memory verse. Sabi niya, Matthew 7 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven, sabi niya. Kaya sabi namin, praise the Lord, kapatid, talagang free believers ka. So, masaya po, maganda po pag ganun na nakikita mo na nai-encourage sila. Ang nakaka-encourage ay yung isang kapatid na nasagot niya yung tanong, nasagot niya. Pero nung iniabot namin kasi, as they answer the question, ibinibigay na namin kaagad yung kanilang reward na parang, palakpakan natin si ganito dahil talagang alam niya ang salita ng Panginoon. Yung mga ganun kasi yung aking mga, kasi nga at the same time, ako yung nag-MC sa kanila. So, tuwang-tuwa sila and then sabi nung isa, no, ang nakaka-bless yung isa, nung nakuha po niya yung premium niya, ang bagong tsinelas, sabi niya, Brad, bago itong tsinelas ko, sabi niya, sa'yo na ito. Sabi ko, praise the Lord. No? Yung bang mali-encourage ka na nakikita mo na kumikilos sa buhay nila ang salita ng Diyos. Pero ang nakakatuwa yung isa, akala mo parang siguradong tama yung sasagot niya. Sabi ko is, magbigay nga kayo ng 2 disciple of the Lord Jesus Christ. 2 lamang po out of 12 disciples of the Lord Jesus Christ. And then sabi niya, Pastora, kanya, si Judas at Bartolome. Sabi namin, ako, sa dami-dami ng 12 disipulo ni Jesus Christ, si Judas pa ang talagang kilala niya. Eh si Bartolome, mali, di ba? And then sabi ko sa mga kasamahan ko, paano yun? Sabi ko. Sabi nung kapatid ko, manang, nasagot naman niya yung isa. Sabi niya, bahala ka na kung paano mo siya i-consider. So maganda ba dahil andito po pati wisdom ni Lord nandun. Kasi sabi ko, inihalin tulad ko na tama kapatid, yung isa mong sagot tama, pero yung isa, hindi yun yung isa sa mga disciple ni Jesus Christ. But anyway, ang Diyos natin ay hindi perfecto. Yan. As long as na nandun yung pagsisisi natin at tatanggapin natin siya, yan yung ginawa ni Lord sa buhay natin, kaya mapapasa iyo pa rin itong bagong tsinelas na ito. Diba? So, maganda po. Which is tunay mga kapatid, na walang ibang pundasyon kundi ang Panginoon. Kaya kung ito po ay talagang maisa sa puso ng bawat mananampalataya, I believe na wala pong magbabackslide sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Pag tama po yung pundasyon ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya wag nating kalilimutan mga kapatid. Okay, ituloy natin. Verse 22. Sabi niya, Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? O tingnan po ninyo. Nagpapalaya sila ng demonyo, may mga gumagawa sila ng himala. Verse 23. Then I will tell them plainly, pero ang sagot ng Panginoon, I never knew you. Away from me, you evildoers. Kaya, kung dito talagang makikita natin, dahil ang Panginoon, alam po niya kung sino lamang yung mga nagiging Kristiyano sa muso at hindi sa puso. At alam niya kung sino yung talagang nakapundasyon ang kanilang pananampalataya sa Panginoon o hindi. Verse 24, the last verse. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Kaya mga kapatid, no? Sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, we need to put it in action. Kaya hindi lamang po tayo tagapakinig,
kundi higit sa lahat tagagawa namumunga ang salita ng Diyos sa buhay po ng tunay na mananampalataya. Okay. Another po, kung bakit sinasabi natin that Jesus Christ, He is only our Savior because no other name. Wala na pong ibang pangalan. No, there is no other name. Kaya makapangyarihan po ang pangalan Jesus na pangalan ng ating Panginoon. Dahil sabi niya sa Acts 4 verse 12, okay, sabi niya, salvation is found and no one else. O, tingnan po ninyo, ang kaligtasan ay makakamtan lamang, sabi diyan, for there is no other name under heaven. Wala na pong ibang pangalan na ibinigay ang langit, sabi niya diyan, sa mga tao under heaven given to men, by which we must be saved. At ito lamang po ang tanging pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sana sa mundo ito, yung mga nagngangalan ng Jesus, sana talagang makita rin nila na yung pangalan nila ay mahalaga. Mamuhay sana sila nang naaayon sa kanilang pangalan. Kasi meron po akong kakilalan ang pangalan ay Jesus. Isa sa mga uncle ko na ang pangalan ay Jesus. Pero kung titingnan mo ang buhay, lasing ko naman. Ayan na parang hindi mo ba makita yung talagang sana ipapasamuhan yung pangalan. Pero sabi po dyan sa kanyang salita, napakalaga, tanging ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. There is no other name but only the name of our Lord Jesus Christ. Okay, number 4, no other entrance. Wala pong ibang daanan. No other entrance, sabi diyan. In John chapter 10 verse 1, start muna tayo sa John chapter 10 verse 1. Okay. Sabi doon sa John 10 verse 1, I tell you the truth, the man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. Kaya kung hindi po dumadaan sa tamang pintuan, magnanakaw. Kaya no wonder yung mga magnanakaw, tinitingnan muna nila kung bukas yung bintana or may mga ibang daanan. No, mas pipiliin nila yon kaysa doon sa mismong pintuan. No. Which is, makikita natin dito na ang hindi pumapasok sa tamang daanan, sabi yan, the man who does not enter the sheep pen by the gate, no, ay tinatawag na magnanakaw, thief, and a robber. Verses 17 to 10. Sabi niya ulit. And verses 17 to 10. Therefore, Jesus said, again I tell you the truth. I am the gate for the sheep. Sa other version, I am the door, sabi ni Lord. All who ever came before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. Verse 9. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. Verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Kaya makikita po natin dito na tunay nga mga kapatid, walang ibang pwedeng pasukan. There is no other entrance, kundi sabi ni Lord, I am the door or I am the gate. Kaya ang sino man na may Kristo sa kanyang buhay, isinali si Kristo sa kanyang buhay, ang sabi po niya dyan ay talagang pag-aari ng Panginoon. At alam natin na ang gawa ng kaaway, ano ang job description ni Satan? Ano ang ginagawa niya? Steal, kill, and destroy. Mula noon hanggang ngayon. No? Siya po ang mastermind ng lahat ng magnanakaw, mastermind ng lahat ng pumapatay, mastermind ng lahat ng sumisira. Pero ang pangako ng Panginoon, I have come that they may have life, sabi ng ating Panginoong Jesus, and have it to the full. Hindi po sinabi ni Lord na you will have it 50% lamang, kundi sabi niya totally.
Kaya makikita po natin na kung si Lord po ay nagbigay ng pagpapala, kapatid, yan, siksik-liglig, umaapaw na pagpapala. Yan po ang ibinibigay ng Panginoon. Okay. So, alam po natin na tanging ang ating Panginoong Jesus lamang po, kaya talagang kailangan natin na isali siya sa buhay natin. Kung gusto po natin ng perfectong buhay, mga kapatid, no, makakamtan natin yan dahil yan po ang pangako ng Panginoon. Life, eternity with Him. Kaya kung anong klaseng buhay po meron tayo ngayon, ay kwan lang, no, tiis-tiis, no? Tiis-tiis lamang, mga kapatid. Hindi po habang buhay ay ganito po ang sitwasyon natin. At alam natin, especially for us, na napapakinggan ang salita ng Panginoon at sa mga sumusunod sa kanyang mga salita, alam natin na napakarami pong pagpapala ng Panginoon. Kaya wag po natin iiwanan ang ating pagpapala. No? Nandun po sana na talagang i-claim natin na ang pagpapalang ito ay para sa bawat isa. Dahil alam ko po at naniniwala ako na marami pa pong gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Marami pa pong pagpapala ang nais ibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At alam natin, sabi rin sa kanyang salita, if we obey, blessing will come. Kaya sa bawat pagsunod po natin sa utos ng Panginoon, ang nangyayari po is that para bang namimitas po tayo ng pagpapala. Pinipitas natin, yan, naaabot natin ang pagpapala, nakakamtan natin ang pagpapala. Pero pag once na nag-disobey tayo at hindi tayo sumunod sa Panginoon, yun bang aabutin mo na lamang at pipitasin. Hindi mo maabot-abot, hindi mo siya mapitas dahil tumataas siya. Kahit nalundagin mo, ay pataas din. Ayaw magpapitas. Bakit? Kasi disobedient. So, ganun minsan, mga kapatid, ang nangyayari po, kaya tingnan natin, no? Bakit minsan andyan yung pagpapala? Bakit minsan mahirap abutin ang pagpapala? There is something wrong that we need na tingnan sa buhay natin. Dahil kung ating titingnan po, ang Panginoon ay alam po niya. Perpekto po ang Panginoon. Tayo po minsan ang mayroong pagkukulang. Kaya tingnan po natin, anyway, ang pangako ng Panginoon, hindi niya pinababayaan ang mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Okay. Another is that no other atonement. Pag sinabi natin atonement, ito yung binayaran mo, or ito yung pinantubos kung bakit ikaw ay malaya na ngayon. At alam natin, sabi dyan sa Hebrews 9 verse 12, and Hebrews 9 verse 12, sabi po sa kanyang salita, He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all by His own blood, having obtained eternal redemption. So dito makikita po natin na the precious blood of the Lord Jesus Christ, ito yung ginamit para makapasok, no? At ito rin po yung ginamit mo, kapatid, at ginamit ko para tayo po ay makapasok sa most holy place of God. Ang pagkakaroon ng Kristo sa buhay natin. In the Old Testament, alam natin, no, para mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan, they need animal sacrifices. They need the blood of animals upang sa ganun ay mapatawad sila. But praise the Lord, because for us, as long as that we have Jesus Christ in our life, pwede po natin i-apply ang dugo ni Kristo na dumanak sa cross of Calvary para luminis at manlinis sa ating mga kasalanan. So yun po yung napakagandang balita, mga kapatid. Because we obtain eternal redemption. Eternal redemption. No, tinubos tayo. Binayaran tayo ng
dugo ni Kristo. Kaya there is power in the blood of Jesus. Makapangyarihan po ang dugo ng ating Panginoong Jesus, na ang dugong yan more than 2,000 years ago na dumanak sa Mount Calvary ay still flowing pa rin po, mga kapatid, at still pa rin na yan ay nanlilinis sa kasalanan ng mga taong patuloy na lalapit sa ating Panginoon. Kaya salamat kay Lord dahil nakita natin, nalaman natin. Kaya mga kapatid, no, sabi ko mapalad po ang bawat isa sa atin. Dahil ang status natin ngayon, for being a sinner before we become saint in the eyes of God. At alam natin na habang ikaw at ako ay patuloy na nanatiling naglilingkod sa Panginoon, kapatid, kahit na maraming mga testing sa buhay, still pa rin po na pwede po tayong makatayo sa mundo ito. In verse 28, chapter 9, verse 28, sabi ulit, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many people, and He will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. So, sinasabi rin dito na darating ang Panginoon at kaligtasan. No? Sabi diyan, to bring salvation to those who are waiting for Him. Kaya hindi po nasasaya habang tayo ay buhay sa mundong ito at hindi pa po dumarating ang Panginoon sa paghihintay po natin sa Kanya, patuloy tayong maglingkod, patuloy po na gumawa tayo ng mga tama sa pamantayan ng Diyos. Dahil hindi po yan nasasayang at alam natin na kaligtasan po, mga kapatid, ang ibinibigay ng Panginoon. And we also know that when God gives salvation, ito ay tinatawag na holistic. Di ba ang holistic sa mga nag-aral ng DPC natin, pag sinabing holistic ang salvation na ibinigay ni Lord, ay there is salvation in every areas aspect of our life. Sa lahat po ng aspetos ng buhay natin, nandun ang kaligtasan. Kaya pag sinabing nandun ang kaligtasan, kahit na may problema, ay masaya pa rin. Alam mo na kayang-kaya mo ma-overcome. Nandyan pa rin po ang kagalakan sa puso na nagpapatunay na may Kristong naghahari sa puso, kapayapaan sa kaisipan na kahit na nagkakagulo-gulo na ang mundo, ang iyong paligid, but still pa rin payapa ka. Bakit? Dahil may Kristo na kasama sa buhay. Kaya yun po yung kagandahan, mga kapatid. So alam ko po na ang bawat isa po sa atin, na-experience natin noong ang buhay natin na hindi pa natin totally na isinali si Kristo sa buhay natin, i-compare natin ngayon na ibinigay na natin ang buhay natin sa Panginoon, makikita po natin ang pagkakaiba. Noon meron tayong hinahanap-hanap, isang it. Kahit na marami kang pera, there is something missing in your life. Kulang, may kulang. Pero tingnan po ninyo, nung nakilala natin ang Panginoon, tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, yung hinahanap natin, napunan. Parang naramdaman mo na kumpleto ka na wala ka nang hinahanap. So, totoo at tunay ang pangako ng Panginoon na there is satisfaction. Binibigyan niya tayo ng satisfaction ng ating kaluluwa, satisfaction of our soul, na kung saan ang pakiramdam mo kumpleto ka na, wala ka nang hahanapin pa. Kahit na wala kang maraming pera, no? At makikita mo doon na hindi pera ang makakapagpasaya sa iyo, kundi ang pagkakaroon ng Kristo sa buhay. Kaya yun po yung napakaganda, mga kapatid. Okay. Another is that no other saving power. Walang iba pong makapagbibigay po ng makapagliligtas at makapagbibigay ng kapangyarihan, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Romans 1 verse 16. Sabi diyan,
I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentile. Alam po natin ng mga Jewish people, they are the Israelites. At lahat na po ng nationalities, we are called Gentile, mga hintil sa Tagalog. But praise the Lord dahil nabigyan din po tayo ng biyaya, nabigyan din po tayo ng pagpapala. Kaya sabi po ng Apostle Paul, I am not ashamed of the gospel. Ano po ba ang gospel? It is the word of God. No. Gospel means the word of God. Sabi niya, because it is the power of God. Ito ang kapangyarihan ng Diyos for the salvation, para mabigyan ng kaligtasan ang bawat isa na nananalig sa ating Panginoong Jesus. Kaya makikita po natin na tanging si Kristo lamang po ang kaligtasan sa mundong ito at wala nang iba. Walang magagawa ang tao pag walang Kristo sa kanyang buhay. Siya ay magiging katulad lamang ng sangang putol. Alam natin in reality, pag yung sanga ay putol, ang nangyayari po ay natutuyo. No? At pag tuyo na yan, ay masusunog na. Ganon din ang tao na hiwalay sa Diyos. Sabi sa kanyang salita, ang puno ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang mga mananampalataya, we are called branches. So ang sanga, yun po ang namumunga. Kaya bilang sanga, kinakailangang mamunga tayo. Pero kung ang sangang yan ay putol, of course, hindi na po siya pwedeng mamunga. Putol nga, wala nang buhay. So, marami pong mga tao sa mundong ito na ang katulad ay sangang putol. Kaya kapatid, huwag natin hahayaan sa buhay natin na tayo ay maging katulad ng sanga na putol na yan. Dahil wala po tayong magagawa kung walang Kristo na naghahari sa ating buhay. Kaya kailangan po natin ang Panginoong Jesus. Kaya kung tutuusin sa mundong ito, pag may Kristo sa buhay, hindi po tayo kawawa mga kapatid. No? Kaya wala po nagseself-pity na mananampalataya. Kasi minsan nagseself-pity tayo, lalo na pag hindi mo gusto ang nangyayari sa buhay mo, para bang naaawa ka sa buhay mo. Marami tayong katanungan minsan sa Panginoon, pero yun pala, no? Kung titingnan po natin, spiritually speaking, napakapalad po ng bawat isa sa atin because spiritually speaking, we are more than millionaire and billionaire in the sight of God. Hindi man po natin nakikita with our own naked eye, but spiritually sa mata ng Diyos, mga kapatid, mas mayaman kang dihamak sa mga employers po natin na walang Kristo sa kanilang buhay. Pero kung may Kristo sila, ay lamang sila dahil mayaman na sila dito sa mundo. Ang lamang lang nila dito sa mundo. Pero sa mata ng Diyos ay pantay. Diba? Kaso lamang, alam natin na bihira sa atin ang may mga employer na mananampalataya, most of them. No? Kaya we need also to pray for them. No? We need also to pray for them sa mga taong kakilala natin na wala pang Kristo sa kanilang buhay. We need to pray for them. Sa ating mga family, member of the family, marami pa siguro, mga kamag-anak natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. No? Nandun po sana na we need to share the Word of God. No? Huwag na natin sayangin yung time. Kung may time po na tayo makauwi sa Pilipinas, isa po sana sa mga gagawin natin to meet our relatives. No? No? To meet our relatives, to share the Word of God, para hindi po tayo accountable sa kanilang mga dugo. Diba? Sabi ng the book of Ezekiel, that we are accountable for those people na kakilala natin, na hindi man lang natin nasabi na mahal sila ng Panginoon. Sa mga taong hindi man lang nila alam na ikaw ay isang born-again Christian. Yun lamang po
na tayo ay born again Christian, dapat alam nila. O baka hindi pa nila alam na naging born again Christian ka na. Pag nakikita ka, sasabihin sa iyo, kumusta ka na? O sana kahit pa paano, pwede natin sabihin sa kanila, ipagmalaki natin na tayo ay may relasyon sa Panginoon. At ipakita natin na ibang-iba na tayo. No, iba na tayo. No. So, pag nakita nila ang buhay natin, lalo na pag nakikita nila na yung buhay mo ay talagang maganda ang takbo ng buhay mo, ay maiinggit sila. Ano kayang nangyari sa kanya? Bakit kaya maganda na ang buhay niya? Bakit kaya maayos na ang buhay niya? Kaya alam ko niyo mga kapatid, tayo po mga anak ng Diyos, dapat nakikita po ang pagpapala in all areas of our life. Kaya tingnan ninyo, pag tayo ay nangungutang sa mga hindi mananampalataya, no? Sasabihin nila, punta ka nga ng punta ng church. Pero, yan wala kang pera, mas may pera naman ako. Ganun kasi ang tao sa mundo, di ba? Kaya tingnan din natin, no? Tingnan din po natin na ipakita natin na tunay na kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Sabi nga sa kanyang salita, we need to become the head, ulo at hindi buntot. Tayo dapat yung nagpapautang at hindi namumutang. Yan ang sabi sa kanyang salita. No? Pero kung magpautang man tayo, yung kaya nating kalimutan. Para pag hindi ka binayaran, hindi sasama ang loob. Pero sa isang Kristiyano naman, kung just in case, no, ay umutang ka, kinakailangang bayaran mo ang iyong utang. Yan, yun naman ang sabi sa salita ng Panginoon. Okay. So, another is that no other gospel to be preached. Our last one. No other gospel to be preached. Walang iba pong ibanghelyo na kinakailangang i-preach, kundi ang ibanghelyo ng ating Panginoong Jesus. And Galatians 1 verses 6 to 9. Sabi po dyan, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ and are turning to a different gospel. Iisa lang naman sana ang gospel. Iisa lang naman ang salita ng Panginoon, isn't it? Iisa lang naman ang nilalaman ng Bible. Pero bakit napakaraming katuruan, mga kapatid? And then sabi po dyan, next verse, and then sabi niya in verse 7, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. Verse 8. Sabi niya ulit, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned. Tingnan po ninyo. Kaya yung mga nagtuturo ng hindi tama at hindi wasto, no? They will be condemned. Sabi diyan, sila ay nahatulan na. Tingnan ninyo. Condemned already past tense. They are already eternally condemned. Nahatulan na sila. Verse 9. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned. Kaya mga kapatid, pag nalaman na po natin ang katotohanan, pag dinala na po tayo ni Lord sa isang church na totoo ang katuruan, what we need to do is to continue dyan sa church na pinagdalhan sa atin ng Panginoon. Because all of us, may pinili po ang Lord na church para sa iyo at para sa akin. As long as it is full gospel church, wala pong problema mga kapatid, dahil ang ulo natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, at alam natin na maraming parts of the body. So maaaring ang church po nating free believers ay maaaring kamay. Ang ibang mga fellowship, mga different parts of the body of Christ. As long as
na ang katuruan po ay nagmumula sa Biblia. We believe that there is one God, God the Father, God the Son, Jesus Christ, God the Holy Spirit, and we believe from Genesis to Revelation, kapatid, mga kapatid po natin yan sa Panginoon. Okay? So, titingnan po natin, kaya nga mahalaga na alam natin ang ating Bible. Kaya dapat nagbabasa po tayo ng Biblia natin para kung meron tayong marinig, pwede nating sabihin, hindi naman ganun yung sinasabi sa salita ng Panginoon. We know it. That's why it's very important that we know our Bible, especially nowadays, because a lot of false prophets, a lot of false teachers, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya sa mga napapakinggan po natin, tumayo po tayo sa katotohanan. Dahil I believe na hindi naman po tayo mawawala as long as that we have the Spirit of God within us. Ito po ang magbibigay sa atin ng gabay para sa ganun malaman natin, makita natin ang totoo at hindi po tayo makukonfuse. Kaya mahalaga mga kapatid na ang katotohanan lamang po na nasa salita ng Diyos ang totoo. Kaya there is no other gospel to be preached, kundi ang gospel po with regards sa ating Panginoong Jesus, na siya lamang po ang kaligtasan sa mundong ito. So sabi natin, our Lord Jesus Christ, He is our Savior. There is no other way. There is no other foundation. There is no other name. There is no other entrance. There is no other atonement. There is no other saving power. No other gospel to be preached. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, hindi lamang po tayo ang maliligtas, kundi ang pangako ng Panginoon, no, sampo ng ating mga mahal sa buhay. Kaya ang conclusion po natin, sabi niya sa Acts chapter 16 verse 31. That is our last verse. Sabi po ito, they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Kaya pala no wonder, maaaring nung una ikaw lamang yung unang mananampalataya. And then mamaya kasama mo na si ate, si kuya, pamangkin, no, si tatay, si nanay, si lukong. Lukong means asawa, right? No? Yan. Kasama mo na naglilingkod sa Panginoon. Dahil totoo at tunay. Because you know, our family, they are belongs to us. Kaya, totoo po ang salita ng Panginoon. Palagi ko pong inihalintulad na kung sa gabi ay mayroong dalawang bahay. At yung isang bahay ay mayroong isang ilawan, at yan ay walang iba kundi ikaw. Dahil ikaw yung first na nakakilala, ikaw pa lang, so isang ilaw, compare mo doon sa katabing bahay na walang ilaw dahil walang mananampalataya. So dito sa dalawang bahay na ito, sa gabi, sino sa bahay na ito ang makikita mo? Diba yung bahay na may ilaw kahit iisa? May ilaw. Compare sa bahay na yan na walang ilaw. So ang kahalintulad po natin, dahil ikaw ngayon ay naniwala sa Panginoon, ikaw yung ilaw. Kaya dapat magpapatuloy po tayo dahil meron din pong connection, no? Yung kaligtasan din ng ating mga mahal sa buhay. Kaya kinakailangan ilawan natin sila. Mamaya, no? Andyan na si tatay, si nanay, si kuya. O di ang ganda. Pag nadagdagan yung iisang ilaw, naging 2, 3, 4, hanggang sa lahat na ng nakatira sa bahay na yan, ay naging ilaw din ang gandang tingnan. Dahil maliwanag na. Compare mo doon sa walang ilaw. Kaya mga kapatid, huwag po nating sayangin yung ating pong pagkilala sa Panginoon, pagtanggap sa Kanya. Dahil tunay po na siya lamang
ang kailangan sa mundong ito. Siya lamang ang natatanging kaligtasan. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita, na minsan pa po o God, ipinaunawa mo po sa amin na walang ibang kaligtasan na mahahanap kundi sa iyong pangalan lamang, Panginoon. Ikaw, o God, ang siya po nagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa. Salamat, Lord, dahil pinili mo po kami. Isa po kami sa pinili mo. Isa po kami sa binigyan mo ng pagkakataon na maglingkod sa iyo. Kaya dalangin namin, O Diyos, na huwag po sanang masayang ang pagkakataon na ito na ibinigay mo sa bawat isa, ang pagpili mo po sa amin, ang pagtawag mo po sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na kami po ay makapaglingkod ng buong puso at katotohanan, makapaglingkod, Panginoon, ng buong buo. Panginoon, salamat, O God, sa ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, at ibinabalik ko sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko po sa aking